Hello po sa inyo lahat. This is Joanne and welcome back sa aking kauna-unahang vlog content na matagal ko talaga itong pinangarap. Matagal ko itong pinag-pray kay God. Ito talaga yung kauna-unahang pangarap ko na maging content ng vlog ko. Yung masabi ko na nakapasa ako. Dahil nung Monday po lumabas na yung result ng Japanese Language Proficiency Test N2. At yon, after ng 4 na taon kong pagpapahinga, ay nakapasa na po ako. So, yan. So, just to give you backstory, N4 passer po ako noong 2014. I started to prepare for N2. 2015, di ako nakapasa. 16, di ako nakapasa. 18, di ako nakapasa. 19, di ako nakapasa. Sumakto po na may COVID-19, so nagpahinga ako ng 2021-22. Tapos ito pong 23 ng July, or July 2023. Nag-take po ako sa Grand Front Osaka. So, nung Monday lumabas na nga po yung resulta at nakapasa po ako. And I got lots of congratulations, and at the same time, I also got lots of more on requests na baka naman pwede kang mag-share ng information kung paano ka nakapasa, yung mga books na ginamit mo, materials na ginamit mo. So, mainly, ang video na to is for those people aiming na makapasa ng N2. Okay? So, bigyan ko muna kayo ng information about this one na feeling ko malamang yung mga naghahanap ng N2, alam na to na ang examination po ay twice a year, first Sunday ng July tsaka first Sunday ng December. Walang order, pwede kang mag-take agad ng N1 kung ikaw ay very confident. Yan. So, kayo na pong bahala as long as you have 7,500 yen. Ngayon, 7,500 yen. Dati, ano lang, 5,500. Ngayon, ang mahal na. So, yon. Anyway, hindi ko na po patatagalin. Unahin ko na po pagdating sa dictionary. Ever since na nag-start ako mag-aral ng Japanese, Iniwa po talaga ang ginamit ko. Available po ito sa App Store, pero hindi ko po alam sa iba. Pero Iniwa po ang ginamit ko. Ever since, kapag may nagtatanong sa akin, anong dictionary ang ginamit ko? Iniwa. Very convenient. User-friendly. Hindi po ito sponsored, pero talagang Iniwa po ang ginamit ko. Next, when it comes to books, actually, I just stick with yung mga books that were gifted to me way back in 2016-17 to eh. So, wala talaga akong biniling bagong libro. Yung mga books na pinagkunan ko ng mga sample questions na sinagutan ko by myself, inaral ko by myself, ay luma, hindi updated yon. So, but anyways, there are lots of books. So, it's all up to you kung ano po ang preferred yung gamitin. Kasi yung test naman, meron siyang standard ng N2 level. So, nagkakaiba na lang yan sa mga stories inside, sa mga sentences na ginamit. And when it comes to YouTube, yung mga YouTuber, I highly recommend, hindi ito sponsored, but I highly recommend Nihongo no Mori. Yan talaga. Si ate talaga. Yung mga panahon na syempre hindi naman palagi ako nagbabasa ng libro. So, I also use my time to watch and to listen. More on listening ako eh. So, ayan, Nihongo no Mori. At saka yung isa ay Nihongo class. Mas gusto ko yung Nihongo no Mori kapag gusto ko na may pinapanood kasi very friendly talaga. Pero mas gusto ko yung Nihongo class kasi ito, concise talaga siya. So, pag gusto mo talagang mag-focus, mas marami pa siyang explanation. So, ito talaga. So, dalawa yan. Meron pang isa pero ito yung talagang dalawang YouTube channels na pinanood ko. Last but not least, ito, choice nyo kung anong klase ng libro or anong topic ang gusto nyo, pero magbasa ng magbasa. Dahil, for sure, marami talagang mag-agree sa akin pag sinabi ko na sa N2, dokay talaga. Kung hindi mo siya masyadong ginawa ng N5, N4, N3, sa N2 talaga, kailangan mong magbasa ng magbasa. At para patunayan yan, ang sabi ng JLPT.jp, N2 is the ability to understand Japanese used in everyday situations and in a variety of circumstances to a certain degree. One is able to read materials written clearly on a variety of topics, such as articles and commentaries in newspapers and magazines, as well as simple critics, and comprehend their contents. Diba? Dahil sa Dokka, hindi naman
Hindi naman ang paligsahan doon kung ilang kanji ang mababasa mo. Ang pinag-uusapan is kung paano mo or kung gaano mo naiintindihan yung story para masagot yung mga tanong. So ako personally, I chose to read novels written by Miura Ayako kasi hindi ako ma-open sa mga topics like sports, yung mga fashion, hindi ako maganon. Talagang nag-focus ako sa pagbabasa ng mga novels. So, kahit ano, basta magbasa ka. Basa ng basa ng basa ng basa. Dahil ako sa listening wala akong masyadong mabigay ng advice kasi pag N2 na yung level mo, pihado yan. Meron na agad kayong parang kapangyarihan. Meron na agad kayong kakayahan para makaintindi. So I don't really focus on giving advice pagdating sa listening. Pagdating naman doon sa kanji, sa mga grammar, wala naman tayong ibang choice kundi kabisaduhin yun eh. Lalo na yung kanji. Kailangan mo lang talagang intindihan kung you have to memorize kung ano tong kanji na to at ano yung hiragana. And sa pattern naman sa grammar, all you have to do is to understand kung ano yung ibig sabihin ng word na yon, kung saan siya mapupunta, anong number siya. So, wala akong masyadong mabigay dun sa dalawang yan, but sa Dokkai, magbasa ng magbasa ng magbasa. Sabi ko last but not least, pero bigla ako naisip na suggestion ko lang, pag nag-aral kayo, lumabas kayo. Let the noise be part of your training. Dahil pag nag-take ng exam, sa totoo lang ito hindi ko alam kung ilan ang nakapansin nito. Sa exam kasi, di ba, nakaganyan kayo. Sobrang tahimik. Alam niyo yung pag ganun lang ng papel, pag turn ng pages, pag hindi ka sanay, talagang nakaka-distract talaga siya. Yung may mahulog nga lang na, may gumanon lang. Pag ako kasi nung unang mga times na nag-attempt akong mag-take ng exam, pinili kong mag-aral sa quiet place, yung walang masyadong tao. Kaya yung naging problema ko talaga was, hindi ako makapag-focus yung konting, napapaganon ako kasi parang nawala ako. Pero kung sanay ka na sa ingay, tapos okay ka na kahit maingay, basta ako nakafocus ako sa ganito, importante yun. Kaya labas-labas, dun tayo sa labas. Pero I don't recommend you guys to go to like very crowded area. Yung lang ma-experience mo yung totoong mundo na habang may nagsasalita ng Japanese, maiintindihan mo kaya kung ano yung pinag-aaralan mo. Or habang nag-aaral ka, makakaroon ka kaya ng understanding sa pinag-uusapan ng ibang tao. Because ako personally, pinakamalaking pagkakamali ko is I focused on books. Kasi hindi naman lahat nandito ang reality nasa labas. So sa mga mag-take po this coming December, good luck!